Magandang umaga ulit sa lahat. Microphone Okay. check, everyone. Magandang umaga, Good sir. morning, sir. Magandang umaga, Morning, sir. sir. Morning, sir. Good morning. Maaari nyo bang sabihin ano yung natatandaan nyo nung huling talakayan natin? Noong Lunes. About businessman's perspective. Magaling, kaputulan. Consumer perspective and businessman perspective. So, hindi lang dapat malaman natin at maging bihasa lang tayo sa consumers perspective na iyan o law of demand. Dapat maaari rin ay alam din natin ang kilos at pag-iisip ng mga businessmen na sumusunod sa anong batas? The law of Law of supply. No, the supply. law of supply. So mahalagang malaman ang dalawang iyan upang sa gayon bilang isang consumer ay mapredikta po natin. We can predict somehow what's the basic move or the basic goal objectives as the price goes up or even the price goes down. Dapat alam po natin kung ano yung reaction ng mga negosyante at dapat alam din natin kung ano yung reaction ng mga consumers. Sang-ayon ba kayo doon? Yes, sir. Everyone be active on your microphone kasi hindi natin lubusang makikita yung mga chat nyo dyan. Do you copy? Yes, sir. Yes, Sir. Okay. So, ayun na nga ang nangyari. Nung nakaraan ay sa tingin po natin ay napaka-eksperto niyo na kung paano nga ba yung kilos ng presyo at ano yung magiging reaction ng demand sa presyo. Am I presenting? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is there any problem with my audio? Wala. Wala, sir. Wala. Okay. Masagwa ba yung boses natin dyan na naririnig nyo o tama lang? Tama lang, sir. Tama lang, sir. Tama lang. Tama lang, sir. Ayun, magaling. At napagdiskusyonan na rin po natin, di ba? Nga kung paano nagre-react ang dami o yung quantity supply sa pagbago ng presyo. Ulitin ko, ano ba yung ibig sabihin po natin kapag sinabi natin quantity? Number. We are talking Number. about Number, sir. number, the precise and exact number, the quantity of units, kahit ano yan, kung nasa ilang piraso o ilang kilo o ilang kaban ng produkto ang pinag-uusapan natin. Kaya nga, masasabi po natin sa demand din kung paano mag-react. Alam na rin natin kung paano mag-react ang demand sa presyo. At lalong-lalo na, sa napaka-komplikadong ugnayan ng demand at sa supply, do you agree that demand and supply has a very complicated relationship? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And na-predict din natin kung paano mag-react ang presyo batay sa posisyon at galaw ng demand at supply. Kaya nga mapapansin natin dito kapag mas mataas ang demand kaysa sa supply, tumataas ang presyo. Correct? Yes, sir. Kapag mas mababa ang demand kaysa sa supply, bumababa ang presyo. Correct? Yes, sir. Ayun. Ngayon tingnan po natin dito. Kapag sa tingin natin ay mababa ang presyo at dahil nga po bumaba yung presyo, anong gagawin ng mga negosyante sa kanilang supply, sa kanilang Ibaba quantity? po. Yun, unti-unti nilang Bababa. ibaba. Yun, magaling. They will slowly lower their quantity supply and then what is the reaction of the price? Because, tapusin ko na to ha. When the quantity supply will slowly goes down because when the businessmen saw the price drop, the quantity supply will also goes down. And then what will happen to our price because the demand will slowly goes up. What will happen to Mudako, the sir. price? Okay. Tata. Magbabago yung presyo natin, aakyat yan. So when the price goes up,
the businessmen will notice it, what they will do with the quantity supply? They will Hila slowly pagamin. Wala padaghanan. padaghanon. They will slowly increase it. So, kapag napansin ng mga demand na umaakyat yung presyo, ano mangyayari sa quantity demand? Bababa. They Bababa. will slowly lower the quantity demand. So, di ba komplikado? Yes, sir. So, kahit Yes. napaka-komplikado Yes, sir. man ng ugnayan ng demand, presyo at supply, sa madaling sabi na kahit papaano naiintindihan niyo kung paano sila kumilos? Opo, sir. Ano? Yes, sir. Meron pa ba kayong katanungan patungkol sa kanilang tatlo? Wala na, sir. Wala na, sir. Magaling. Ngayon, pag-usapan naman po natin, batay pa rin sa ating kaalaman sa pagitan ng demand, supply, at presyo. We will try to make it more precise and more somehow professional. Kasi, kailangan natin itong ipresenta sa napaka-accurate at napaka-malinaw na presentasyon kung paano nga ba kumikilos ang demand at supply sa ating merkado. So, this is very important. Mahalaga po itong malaman at maipresenta ng maayos, lalong-lalo na kung sa inaharap ay magkakaroon tayo ng magtatrabaho po tayo sa mga kumpanyang kilala sa mga demand na kagaya ng kung paano pinipresenta yung mga data na nakikita natin sa market. So, tuloy natin. Yes, sir. Yes, sir. Kita po ba yung laser? Kita yung laser natin? Mahalaga to. Yes, sir. Ayun. So, Sir. ngayong araw na ito ay dapat ay kahit papaano ay malaman natin kung paano yung tatlong ito. Una, so gagamitin po natin ang tinatawag nating demand equation. So, meron po tayong nakahandang formula. So, ito'y gagamitin natin para mabuo ang ating ano? Ano yan? Demand. Demand schedule. Ayun. So, dito mahalaga ang demand schedule kasi nandito yung ating given data. So, gamit ang ating given data na mamaya nilalagay lang diyan ay we will use, gagamitin po natin ang demand equation to complete the demand schedule and later on makagawa tayo ng tinatawag nating Curve. demand Demand curve. Okay? So, mahalaga po yan. Teka muna, may nag-chat. Okay lang, sandali lang ha. Okay lang sa inyo. Ayun nga, yung nabanggit natin kanina. Kailangan natin ma-kompleto. We need to accomplish to complete the demand equation, the demand schedule, and to create our final form of our presenting and illustrating how the price react or how the demand react to the price using the demand curve. This is our final destination. Joke. This is our final objective, kumbaga. Bago natin makompleto ang demand schedule, kailangan po natin ng demand equation. Do you copy? Yes, sir. No. Yes, sir. Very good. Now, kasunod po nito, kung makita nyo, ito po ay ating demand curve na kung saan dito natin kukumpletuhin gamit yung ating mga coordinates na kung saan yung coordinates po natin mamaya ay makikita po natin dito sa ating demand schedule. Ayun. Unti-untiin natin ha. So, ngayon, kung mapapansin nyo, di ba? Tawag po natin dito yung Cartesian plane, di ba? Yes, sir. Kung matatandaan nyo. So, sino yung tumawa? So, meron po tayong vertical line dito. Sa math nyo, di ba, ang tawag po natin dito ay y-axis. Y-axis. Yun. The horizontal line, we call it the x-axis. Yes, Correct? opo. Ngayon, Yes, sir. Yes, sir. papalitan po natin ng value yan dahil ang ating vertical axis ay gagamitin Price. nating P. Ibig sabihin,
lahat ng value na ipa-plot po natin, ilalagay po natin, lahat ng data na ilalagay natin sa vertical line natin, ito yung presyo. Correct? Yes, sir. Okay. So, ngayon, ang horizontal line na ito ay dito natin ilalagay ang ating mga, kulaan nyo kung ano yung Q sub D. Quantity demand. Very good, the quantity demand. Naiintindihan? Yung iba? Yes, sir. Yes, Very sir. good. So, Yes, sir. all of our Yes, sir. quantity demands will going to be put here dito in chronology from lower value mula dito sa gitna. We call this center point. Ano tawag natin dito? Start with letter O. Orange. Ano tawag natin dito? Look at my laser. Over. Check, Mike. May kibaw, sir. Nakalimutan nyo na. Ano tawag? Oh, sir. Origin, Kalimot diba? ko, sir. Origin ang tawag natin dito, di ba? Hulaan nyo kung ano yung value dito? Zero. Zero, sir. Okay. Zero. Then, correct. Tama yung sinabi nyo. The coordinates will be 0 and 0. Clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sige. We will make it very, simple and slow. So, ayun na nga. Ano yung ilalagay natin dito? The datas, the prices. Ibig sabihin, Yes, sir. marami yan. Ayan. And, the quantity demands ay dito rin sa ating horizontal line o sa ating x-axis na tinatawag nating quantity demand o demand axis. So, saan natin makikita ang ating mga datas na sinasabi dito? Sa Demand curve. schedule, sir. Very Demand good. schedule, sir. Ulitin natin, hindi natin mabubuo ang demand curve kapag hindi natin nakompleto ang demand schedule. Ano ba yung itsura ng demand schedule na iyan? So, napakasimple lang. Nasaan yun ng table? Nakapaloob dito ang ating P, ibig sabihin ng ating Presyo. prices, presyo. Very good. At ang ating Q sub D Quantity o yung demand. ating quantity demands. Kung mapapansin nyo, wala, blanco. Kasi ito yung ating hahanapin pa. Clear? Yes, sir. Yon. Para mahanap to, para mabuo ang ating demand schedule, we need to use our Demand demand equation. And equation, sir. Ayan. So, using the given, what values? Mga prices. Presyo. Ito. So, sa lahat ng mga pagkakataon, ang given data lang na ating pwedeng gamitin para makompleto yung tatlong ito ay ang presyo lang. So, gamit ang presyo, tatapusin natin ang demand schedule gamit ang demand equation para mabuo ang ating demand curve. Curve. Clear? Yes, sir. Magaling. So, kapag nalaman nyo na kung ano yung proseso nito at kabisado nyo na kung ano yung mga kailangan gawin at dapat intindihin para mabuo ito, marirealize nyo rin na madali lang pala. Okay? Mahaba nga lang ang proseso kasi tatlo yung pagdadaanan natin. Kailangan natin gamitin ang demand equation na ito at ang ating demand schedule tapusin po natin para mabuo po natin ang ating demand curve. So, simulan natin. Handa na? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ngayon, para magamit po natin ang ating demand equation, for us to successfully use our equation, we need first to get the value of our variables, di ba? So, our demand equation is Q sub D is equals to A minus B times P. Ulitin ko, baka hindi niyo masyadong narinig. Q sub D equals to A minus B times P. So, familiar na sa inyo yung P variable, di ba? Sino siya? Yes, sir. Ayun, makikita lang po siya
dito sa ating demand schedule. So mayroon na given na po yung data. So madali lang. So ito yung P, yung mga price natin. So nagi-glitch. So ngayon, ang dapat nang hanapin natin is what variable. A o B, sir. A, sir. O B. Yun. So ano yung talagang main objective natin? Ano yung dapat hanapin natin? Excuse me, sir. O sige, ano yan? Asa ang Kaputulan. A, sir? May reminder na to. Hmm. Nasaan yung A? Kamaya sasabihin ko paano natin makukuha yung A. Tanong ko muna, Okay, sir. what's our prime objective? Bakit natin ginagamit yung demand equation? Ano yung hinahanap sa equation? Quantity demand, sir. Very good. Makasi quantity demand, sir. Very good. Quantity demand. Ito nga, kaya nga, ginagamit natin yung equation na ito. So, ayun. What is unknown? The quantity demand. What is already given? What variable? We have Pressure, sir. pressure. So, And then, nasa kamay na natin kung ano yung A at B. Bakit? Ito na. So, our quantity demand is, again, unknown. Correct? Copy? yes, sir. And Yes, sir. dapat Yes, sir. nating hanapin ang ating variable A para makompleto yung ating equation. Ngayon, ito yung napaka-importante at mahalaga that you should know because to get the variable A, you have to think. Ulitin ko, you have to think. Ibig sabihin, kayo yung maghuhusga. Kayo po yung magdidikta kung ano yung value na ilalagay nyo sa A. Copy? Yes, sir. Okay. sir. Pero dapat Sir. dapat sundin nyo yung gabay kung ano yung mga numero na dapat nating ilagay sa ating variable A. Dahil hindi lang basta-basta kahit anong numero dapat nararapat sa batas o yung sa ating rules na ginagamit. Dapat ang ilagay yung number ay any number that is divisible by the highest price. So in the case of this discussion, ano nga ba yung pinakamataas na value sa ating presyo? Pakisabi nga. 60. Ayun, 60. Ito ang mahalaga. Okay lang kung magkakaiba yung A variable nyo. Okay? Mas maganda, ibig sabihin, iba-iba yung inyong pag-iisip at iba-iba yung inyong estratehiya. Pero ang mahalaga lang, dapat mag-isip kayo any number that is higher than our highest price. At make sure yung pipiliin yung number na variable A is divisible by the highest price natin. Ngayon, can you name any number that is divisible by the highest price? Sir, kaya 180. Sige. sabutin mo sa highest price, sir, kanang 60, sir. Yes. So, kaya nga, automatic, ang agad yung titingnan ang mga data dito sa gilid. Copy? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Sir. Automatic, i-spot nyo agad, nasaan ba yung pinakamataas na value? Okay. So, ano lang, spoiler lang, sa mga situation na ibibigay natin, kunwari sa pasulit, hindi ko ilalagay dito sa demand schedule ha. Mayroong paragraph na i-identify nyo kung ano yung mga presyong ibinigay ko at kayo na yung maglalagay at mag-a-arrange ng mga presyo dito sa ating demand schedule. Do you copy? Yes, sir. So, kaya nga mahalaga na matukoy nyo agad kung ano yung mga presyong ibinigay natin sa ating situational problem. Clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, halimbawa, na-identify na natin yung mga presyo, tapos inilathala natin dito sa ating demand schedule. We put every price on the data dito sa ating demand schedule. Kaya nga nandito na yan. Now, para magamit ang ating demand equation, hanapin natin ang ating, let's assign a number as our variable A. Pero there's a rule. You have to think of any number that is divisible by the highest price. Ang nangyari, ang ating highest price ay 60. 60. Okay?
And then, ano nga ba yung mga numero na pwede nating ilagay sa A that is divisible by 60, which is our 120, highest price? 180 to 120, 40. ano pa? 180 to 180, 40. 240, and so on and so forth. Ibig sabihin, yung mga numerong sinabi nyo, kayang i-divide ng 60 without any Remain. remainder. So, kaya nga, masasabi natin, yung 240, 120, those numbers are divisible by the highest price, which is 60. Are we clear about that thing? Yes, sir. Yes, sir. So, ibig sabihin, kayo yung mag-iisip kung anong value yung ilalagay niyo dito, pero siguraduhin natin, we have to make sure that it is in accordance with the highest Price. price. Make sure the numbers that you tend to install on our variable A is divisible by any highest price given on our data. Are we clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Baka Yes, yung sir. okay, baka yung iba nababagalan sa pagdi-discuss natin. I tend to make it slow para yung iba maka-catch up. Okay? Yung mga matatalino, yung alam yung madaling maka-catch up na mga ganitong lesson. Ah, chill muna kayo ha. Okay? So we have to explain it briefly para yung iba hindi na mag-atubiling magtanong pa para mas malinaw ang lahat. Pwede ba? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Akala ko may tanong. So, ayun na nga. Are we safe to use 120 as our first variable? Yes? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Pwede ba to? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Can we use 240? Pwede rin ba? Yes, sir. Can we use around can we use 540? Yes, sir. Pwede rin ba? Yes, sir. Very good. So, dapat kasi any number that is divisible or can be divided by our highest price. Ayun na, ulit-ulit na natin yan. And then, ano yung kasunod na dapat natin i-install na value ng variable? We have already A, variable B. So, we have B. Ngayon, mahalaga din na dapat tama yung inaatasan nating number sa variable A because variable B is dependent on the variable A. Bakit kaya? Kasi dapat sundin po natin ito. To get the variable B is we have to divide our variable A on our highest price or highest given value sa ating mga presyo. Ngayon, ang nangyari, ano yung naging variable A natin? 120. 120. And then, what is the given highest price? 60. 60. 60. And then, what will be our expected value variable B? 2. 2. 2. Okay? Ulitin natin, bakit naging 2? Kasi, in order to get the variable B, you have to divide your variable A to our highest price. In this case, our highest price again is 60. So, 120 divided by 60. That's why our variable B is 2. Malinaw po ba tayo dyan? Yes, Yes, sir. sir. Okay. At ano na lang yung kulang? Presyo. Presyo, which is pinakamadali kasi literal nating nakikita yan sa ating harapan. Ito po, correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, ayun yung mga presyong given dito. Ngayon, dapat na ba tayong maging masaya? Hindi pa, sir. Kasi, Hindi pa, sir. kasi, Sold pa, sir. kasi ano, hindi pa siya nagre-reply? Ganon? Kasi, Isold pa, sir. kahit papaano dapat na kayo maging masaya kasi kompleto na yung equation natin. 'Di ba? Kasi ang susunod na mga kaganapan ay madali na lang. All you have to do is you arrange the values accordingly and you plot everything on our demand curve. So, ang kasunod nito ay
Isa-isahin po natin na makuha yung quantity demand batay sa mga nabibigay na presyo. Ibig sabihin, iisa-isahin po natin gagamitin ang ating mga presyo. Nakuha po ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, pinili kong ilagay yung mga presyong ito na madali para mas madaling ma-solve natin at madali yung maintindihan. Okay? In the world of accountancy or in the world of corporate businesses, we are talking about thousand, 100,000 or even million or billion of pesos. Okay? Sa halimbawang ito, para madali lang, ginawa lang natin yung ganitong numero na very predictable and very simple and basic. Okay ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Tuloy natin. Ano nga ulit yung susunod natin gawin? Gagamitin ang ating demand equation to get the quantity demand. So, ibig sabihin, if the price is 60, what will be the quantity demand? So, eto na. Ang gagawin lang natin, isa-substitute natin sa demand equation natin yung mga value na buo natin. Copy? Yes, sir. Para mas madali, okay, pwede nyo rin gawin to. So, yung variable A natin, pinalitan natin ng ating variable na 120. Correct? Yes, sir. Minus our variable B which is 2. And then, nagsimula tayo sa unang value ng presyo na 60. And then, what will be our expected quantity demand? 0. Zero. Okay, 0. So, 2 times 60 is 120. 120 minus 120. Ibig sabihin, kaya naging 0. So, kasunod yan, dapat ay ilagay nyo agad ang value na kuha natin dito sa ating Quantity demand. demand schedule. So, ilagay nyo dyan yung resulta. So, good job. 1 down. Meron na tayo. Isusunod nyo na yung iba hanggang maubos nyo lahat ng value na presyo using the same variable A and the same variable B. Nakuha ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So far, may katanungan. None, sir. Wala, sir. Sir, Wala, excuse me, sir. sir. So, napaka-basic Naasa lang. na sa book, sir, ang kanang, nasa na sa book, sir? Etong Kang lesson, dapit sa demand equation, sir ba? ano yan? Nasa Kang book. naasa demand equation, naasa na sa book, sir? Oh, nandoon sa book. Okay. Pero huwag kayong magtanong ngayon. Okay? Baka nalilito pa to si Kapatulan. Ano ba yung parte na nalilito ka dito? Kasabot ako, sir. Kumalimot ko, sir ba? Ay, nadadalian ka lang, di ba? So, huwag kayong mag-alala. Magbibigay ako ng mga komplikatong numero pagkatapos ng Ayaw na, talakayan. sir. Okay. Hello, sir. I will use the data of our government. Meron silang mga Sir, ayaw, sir. we're talking about trillion, Ayaw. trillion Sir, eh? and billion. So, ano Sir, lang ha? makabot, Biro lang. sir. Ah. So, ayun na, ituloy natin. And so on and so forth, di ba? Ubusin nyo yung lahat ng mga data dito sa ating demand schedule yung ganito. Negative 20. Bakit naging negative 20? Sigurado ka? 21. 100, sir. Negative 20. Bakit naging negative? Dili man. 120 sir. minus 20, 100. sir. Okay. Ibig sabihin, babawasan mo ng 100 yung 120. Baka binaligtad mo 100 minus 120. Ibali, sir. Okay. So, dapat maging positive yan lahat kasi yung ating Cartesian plane ay naka-assign dito sa anong quadrant to? Ito, tingnan yung laser. What quadrant is this? We are in a, Positive, sir. ano yan, di ba? Mayroong quadrant 1, 2, and 3, and 4. Quadrant 1, sir. Okay, very good. Kung nasa quadrant 1 tayo, inaasahan natin na lahat ng data natin ay nasa positive sign. Di ba? Ayun. Yes, sir. Sige, ituloy mo yan. So, if the price is 40, what will be our quantity demand? 40. Ano?
40. If the price is 30, what will be our next quantity demand? 60. 60, sir. 60. So, ilagay agad ang 60 dito sa demand schedule. Baka kasi makakawala at kunin ng iba. Mahirap na. And then, if the price is 20, what will be our quantity demand? 80. 80, sir. 80. Are you following yung iba? Yes, sir. Yes, sir. Then, what's next? Ilagay ulit. What's the remaining price? 10 pesos. What will be our quantity demand if the price is 10 pesos? 100, sir. 100. Okay. If the price is 0, ibig sabihin libre. What will be our quantity demand? 120. 120, sir. 120. O, ilagay agad yan. And bago natin ituloy, ano yung napapansin nyo sa demand schedule natin? By 20, sir. Ayun, kasi nga by 10 yung ating discrepancies, yung additional sa presyo. Magkadami ang price, sir. Magkadaghan. Ayun, very good, Valienas. Kung mapapansin nyo, when the price goes down, diba, from 60 to 0, pansin nyo sa quantity demand ay it goes what? Up. Up. When the price goes down, the quantity demand goes up. Are we following the law of demand? Yes, sir. Yes, sir. Very good. So, therefore, our demand schedule is in the right path. We are doing good. Do you copy? Yes, sir. Okay. So, kung nasisimplihan lang kayo dito, this is for the sake of discussion lang. Huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng mga mas mabibigat at mga bigating datas. Okay? Sir? We are talking about around 75 datas. Ibig sabihin 75 prices. Okay. Sir. Biro lang. So ito, ilang presyo lang, ilang data lang yung ibinigay natin. Unang pasimulang data. How many prices we give? 7. 7, sir. No, including the 0. Even 0 na siya, it's still a price. May value. We can also consider it as a value. Okay? So, anong kasunod? Anong kasunod? Demand curve, sir. Demand curve na tayo. Okay. Sino yung nagcha-choppy? So, ayun. Ano yung unang gagawin natin? Ano yung unang hahawakan natin sa demand curve? Pangbutang ang number, sir. Okay. Huwag nyo tawaging number yan. Tawagin nyo yung mga data. Correct? Okay, sir. Okay. Okay. So, may dalawang data tayo. We have the prices and we have the demand. The quantity demands. Correct? Okay. Yes. Yes, sir. Sino yung ilalagay natin sa vertical line? Ang presyo, sir. Prices, Mga sir. presyo, prices. And we are going to arrange it accordingly in chronology from the lower value to the highest value. Magsisimula tayo dito sa origin. Kilala niyo na to si origin? Natandaan niyo na siya? Yes, sir. Okay. 0. So, saan natin ilalagay yung 0 na unang value natin? Yung pinakamaliit sa presyo. Saan natin ilalagay? Sa origin, sir. Origin. Origin. So, dito. So, wag nyo nang ilagay kasi 0 yan. The next lower value is 10. Correct? So, dito natin inilagay. 20, 30, 40, 50, and 60. Okay. Kung ang resulta ay nagkahalo-halo, dapat yung i-arrange pa rin yan in chronology kung ano yung batay sa kanilang liit o laki ng kanilang value. And then yung kasunod, sa horizontal axis, yung ating quantity demand. So, meron tayong pinakamaliit na value is 0. 0. So, dito pa rin. The next lower value, lowest value pala, 20, correct? Yes, sir. And ituloy nyo lang hanggang mabuo o mabigay nyo na, malathala nyo na lahat ng mga datas natin sa quantity demand. At yung pinakamalaki, 120 na quantity demand. So, tama ba yung paglagay natin ng mga datas? Yes, Yes, sir. sir.
Gotcha. Yung iba, tandaan nyo, kadalasang sa pagkakamali natin, masaya na tayo kasi nakompleto na natin yung demand equation. We successfully accomplish our demand schedule. Pero dito tayo nagkakamali sa demand curve kasi yung iba, imbes na yung malaking value ilalagay sa huli, inuuna nila dito, tapos baligtad. Magiging abnormal yung ating curve, yung ating line. Ibig sabihin, parang ano yan, napanood nyo na yung palabas na wrong turn? Magiging ganun. Okay. So, dapat ayusin yung paglathala ng data. Bago natin malathala yung data, ano yung kailangan natin sa Cartesian plane? Paano natin maipa-plot yung mga points? Kailangan natin ng start with letter C. We need ano? Coordinates. Ayun. Akala ko buntilaw. It's coordinates. Ayun. Wala, nawala. Nag-blackout. Okay. So, ayun. So, saan natin makikita yung coordinates natin? E di dito sa ating Demand schedule. Demand schedule. schedule. Natatandaan nyo ba? Coordinates composed of X and Y, di ba? Yes, sir. So, dapat mauna yung ating... Sino yung dapat mauna? Ang P o ang Q sub D? Ang P, sir. Sigurado kayo? Y ang P. Dapat mauna ang X. Di ba? Next. Yes, sir. XY, sir. Dapat mauuna ang Quantity demand. quantity demand bago ang presyo. Kaya nga, this is our first point. And our coordinate should be ano? Simple lang yan. What is our first coordinate? It's 0, 60 and 0. and 60. Okay, wag niyong baligtarin. Kasunod and ilagay niyo lang yan. Okay. Kung nalilito kayo, I suggest to write isulat niyo lang sa gilid yung coordinates. Okay, pero madali lang yan. Visually, titingnan mo lang. O unang ilalagay mo lang, titingnan mo agad, hahanapin mo yung ating Q sub D. Kasi ito yung ating X value. Kuha? Yes, sir. Kuha pangalawa na lang ang ating presyo. Ngayon, handa na ilagay ang ating coordinates, di ba? What's our first coordinate? 0 and 60. 0 and 60. Nasaan yung 0? Nandito. Nasa Okay. ito nga. And 60. So, dito. Tama dito ba? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, this is our 0 and 60. The next coordinates, can you help me? 20 and 50. 20 and 50. 20. Our Q sub D, 20 and 50. The next coordinate is 20 and 50. Next. 40 and 40. 40 and 40. Our third coordinate. Correct? Yes, sir. Next coordinate. Yes, sir. 60 and 30. 60 and 30. Our fourth coordinate. So 60 and 30. Next one. 80 and 20. 80 and anong 90? 20. 20. Okay. Second to the last coordinate. We have 110. 100 to 10. 110. 10. Okay. So this one and the last one. 120 and 0. Okay. Zero, Our sir. X, our Q sub D is 120. Ito, pero nasa 0 yung value ng ating presyo, kaya siya nandirito sa gitna. And kailangan nating ilagay dito. So, ito yung coordinates natin, ang 120 and 0. Are we in the good track? Yes, sir. Sir. Okay. And then, what will be our final move? Himuag line. Very good. You connect the points to make a line. So, ayun na. And then, there you go. Luto na at handa na po yung ating demand curve. Pero ang tanong ko lang, bakit straight yan? Hindi naman yan curve. Ano yung explanation dyan? Bakit naging straight yan? Di ba curve, demand curve? Dapat curve dapat.
Sige nga, Gisunod naman ang mga dots. gisunod na ang mga dots. Tingnan nyo kasi yung data. Ano yung nangyari sa ating data? Ubos. No, Small to highest. mm, kung mapapansin nyo, kaya naging straight yan kasi yung ating mga data, lahat ng mga problem natin ay nakabase dito sa ating presyo. Look at the price, di ba? Yung naging example natin. Plus 10 lang lahat, di ba? And it's very simple. So, that's why we expect na sa graph natin, talagang napaka-straight rin yan. Kasi predictable yung ating mga presyo na inalagay. Yan, kaya naging straight. But in reality, talaga, the more complicated the prices are, the more curve the demand curve is. Magiging curve talaga yan. So, that's why, sa susunod na pagkikita, magbibigay ako ng mga data ng mga presyo na iba-iba ang ranging. Kunwari, the lowest price is 30. The next price is 1,000. The third price is 3,000. Tapos the fourth price is, shall we say, 4,571. And the highest price is 1 million. So, Resulta sa dungit ag divisible na sir ay. ang dali lang yan. What is the divisible of the 1 million? If the highest price is 1 million. What are the variable A? Edi? 2 million, 2 sir. million and so on, di ba? So, just ano lang, just do visual calculation lang, di ba? Look your highest price, tingnan niyo yung highest price nyo, isipin niyo na lang kung ano yung ilalagay nyo. Pero mas maganda, kung ita times 2 nyo na lang yung highest price nyo, yun na lang ang magiging variable A nyo. Para madali lang, automatic ang ating variable B ay 2, di ba? Yes sir. Okay. So, ang nakakapagod lang dito, eto, kailangan mo kasing isa-isahin yan. But we should do it kasi kailangan nating ipresenta yan ng maayos yung data natin. Tapos, kompletohin natin yung demand schedule. At, dapat i-plot natin ng maayos ang demand curve natin. Nakuha po ba natin? Yes sir. Okay. Madali lang, di ba? Madali lang ba? Madali lang? O mahirap? Mike? Sakto sir. Sakto-sakto lang. Okay. Can you comment any emoji based on this topic? Ano yung masasabi nyo sa ating paksa ngayon using the emoticons? Okay. Maghihintay tayo. Kumaling ano yan? Kuya, may tikonsent ako ka cellphone. Yung iba, walang kinoment. Yan lang yung alam yung mga emoticons. Ano ba yan? Okay, magaling. Kung wala na kayong katanungan, maraming salamat sa pakikinig at humanda sa susunod na gawain natin. So magbibigay ako ng sitwasyon. I will give all the datas, the prices. Mahaba-haba yan. Okay, para kayo mag-accountant yan. Pero madali lang kasi yung proseso. Mahaba nga lang. Okay. So handa kayo ng papel, ballpen, o kung nahihirapan kayo, maganda na rin kayo ng calculator. Kasi simple lang yung gagawin natin. Magmumultiply lang tayo at magsasubtract lang tayo. And make sure you prepare a ruler. And kung meron kayong graphing paper, mas maganda. Na malinaw ba? Yes, sir. Okay. Sir, Sir, okay question, sir. Wait Ano lang, yan? sir. Sige. Ang demand curve, sir. So, unsa na siya, sir? Unsa na may meaning na sir? So, nidak ko ang price, sir. Hmm. Ani gamay ang price, sir. Nidak ko ang quantity demand, sir. Very good. So, that's the logical explanation about this figure. Tingnan nyo kasi. So, as the price goes up, look at my laser, everyone. As the price goes up, the quantity demand will literally goes down. Kaya nga Down. naging zero. So,
as long as the price goes down, saan papunta yung ating quantity demand? 'Di ba paakyat yan? 120. Okay. Pakayas na. It goes up. So, ito yung galaw ng ating quantity demand as the given prices are given there. So, ito yung ating yung tinitingnan at nagiging paraan kung paano pinipresenta yung ugali ng quantity demand kapag nakakita sila ng mga presyo. So, tingnan niyo yan, di ba? So, sa kaso ng mga basic necessity, yung mga basic needs, ito yung nangyayari sa kanila. So, kapag tumaas yung presyo, ibig sabihin, bababa talaga yung dami ng bibili niyang produkto na iyan. Kapag ang mga produkto ay hindi naman talaga mahalaga, even the price goes down, mananatiling mababa pa rin yung quantity demand kasi hindi na nila priority, 'di ba? So, this demand curve helped us to illustrate how the necessity, the valuable goods and services are being affected by the different prices. Malinaw po ba tayo diyan? Yes, Yes, sir. sir. Okay, Yes, sige. sir. Sige, Yes, sir. baka nagugutom na kayo. Maraming salamat sa pakikinig at bago umalis ay komento muna kung ano yung natutunan ngayong araw na ito. And as always, thank you so much and goodbye.